Sa mga kababayan, mga kapatid, si Kong Sandro po ay naimbitahan sa isang programa na kung tawagin ay 4 alas. Ano po? No. Ngayon, nagulat talaga ako mga kaiksena. Bukod sa sinabi ni Kong Sandro Marcos na baka mapagalitan siya ni Pangulong Bongbong Marcos dahil dito niya lang sasabihin at nasabi itong mga pangyayari na ito nung panahon ng putang inang si matandang pentanil na si Digong. No. Dito po sa ibinunyag ni Sandro Marcos, marami ang nag-connect-connect ng lahat na manangyari sa mga nagdaang taon ni Pangulong Bongbong Marcos at sa mga naging mabibigat na issue pagdating nung nagdaang eleksyon for presidency. Dahil sa ibinunyag ni Sandro Marcos. 'Di ba? Paano yung gulat, direct? Boom! Ganon. Anong gusto mong gulat ba? Ganon? So, eto na po mga kaiksena. Pakinggan nating mabuti at marami rin akong sasabihin dito at pagkakabit-kabitin ko parang makakabit nyo. Boom! Oh, game. Tira. And alam mo, marami talagang baka papagalitan ako. Yes. If I Now, tatakot siya, baka mapagalitan daw siya eh. Dito pa lang mga kaiksena, sa binulgar ni Sandro Marcos, naisip ko kagad si Pangulong Bongbong Marcos na kahit na ganon ang iginawang trato sa kanila nito matandang pentanil na si Digong, itong putang inang karton nilang tatay. No. Hindi natin yan nalaman, 'di ba? At hindi natin nakitaan ng masamang tinapay si Pangulong Bongbong Marcos nung panahon nang tumatakbo pa lang siya bilang pangulo o nung kampanya. At kahit nung nangangampanya, kasama na itong putang inang si Sara Duterte. 'Di ba? Kumbaga, meron palang ganun nangyaring sitwasyon between BBM pa lang noon doon kay Digong, 'di ba? Nakakabuisit talaga tong hayop na matandang pentanil na to eh. Boom! Tuloy ko muna. Sabi mo ba dyan, nakatingin sa'yo? marami talagang, it was a part of me, kind of saw it coming. Actually. Hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang, it was a power struggle. Yes. Grabe, no? Sa dami nila, mga politiko, partido, no? Power struggle. And I will never forget, and this is the first time kunento ko to. Wow. First time. Wow. And I don't know if the president's gonna get mad at me for saying this. Andito na tayo. Understand it. Andito na tayo. Mr. President. Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan, mga 2 oras kami nakahintay, nakatambay lang dun. And then, nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa presidential guest house, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And Bumabanat pa nga yung presidente, no? exactly. And so we were supposed to meet the president at the time. But instead, hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. Sipin nyo mga kaiksena, ang dapat makakaharap nila o kamiting dapat nila, mismo dapat si Digong. Pero itong putang ina si Digong, ang ginawa, 3 tao, 3 hindot ang pinaharap sa kanila. Tingnan nyo kung gaano ka loko-loko talaga at katarantado talaga tong si Digong. 'Di ba? Isipin nyo yun mga kababayan ko Pinapunta ninyo
Pinapunta ninyo, tapos, ganun ang gagawin nyo. Doon pa lang may pambabastos na eh. 'Di ba? Doon pa lang may katarantadon, kawalang yaan na kagad ginagawa si Digong eh. 'Di ba? Kahit ako, kung ako yung anak eh, ako si Sandro Marcos noon, tapos kasama ko tatay ko, baka ako magsalita na ako yung hindi maganda eh. 'Di ba? Kahit sabi mo presidente na si Digong noon, dapat isa yung makakausap, isa yung kikitain, tapos ihaharap mo na lang kami dito. Di sana sinabi mo, cancel na lang. Kapag libre ka na lang, saka na lang tayo mag-usap, magkita. Hindi magpapapunta ka, tapos ang ihaharap mo, 3 impacto. Di ba? Oh. Sige, tuloy natin. Ulitin ko dito sa part na to. Ulitin ko ha. Me, I'm never gonna forget. Andun kami sa Presidential Guest House, pinasok. Oh. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And Bumabanat pa nga yung presidente. No? exactly. And so we were supposed to meet the president at the time. But instead, hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of 3 people, and they essentially, asked. Di ba? Pinaghintay pa 2 oras. Inang yan. Siguro baka minura ko na yan nung yung 3 impaktong hinarap sa amin. Baka sabihin ko pa nga kay Pangulong Bongbong Marcos kung ako yung kunyari si Sandro, umuwi na tayo, Dad. Huwag na tayong dito para tayong ginagawang nitong hayop na si Digong eh. Diba? Uwi na tayo. Kung hindi niya endorse, walang problema. 'Di ba? Isipin niyo mga kababayan ko Ganon ka bait si Pangulong Bongbong Marcos eh. Kahit na bumabanat na si Digong that time. So may patawag, may meeting. Dahil kung ako yun din eh, binabanatan mo kung hayop kang matanda ka. Tapos ngayon, 'di ba? Gusto mo usap-usap, mag-meeting, gusto mong tanungin kung sino yung ganto, ganyan-ganyan, para sa kapalit ng suporta. Doon pa lang maling-mali na si Digong doon talaga, mga kababayan ko. Talaga yung galawan nito ni Duterte, tae, madumi. Pasintabi po sa mga kumakain Oh. asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. Oh. And then there was one person who's a sitting official now. Gusto kong malaman kung sino yung punyetang sitting official na yan eh. Kung sino yun. Sa totoo lang. Sana malaman natin, no? Ito yung mabigat eh. Sino yung sitting official na nagtanong niyan kay Pangulong Bongbong Marcos? Kasi hindi yan itatanong kung hindi mismo nanggaling yung utos na yan kay Digong. Oh. Or lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that. Kita nyo? Sabi ko sa inyo, padrino system talaga yan si Digong. 'Di ba? Yung mga ganyang galawan, no? Ibinabato nila yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero legit na mismong sinasabi ni Kong Sandro na sila mismong mga Duterte ang gumagawa. Boom! Yung may mga kapalit, yung may mga alok, sino gumagawa? Di ba sila? Oh, ito pa malupit mga kababayan ko. Oh. Kami yung mamimili ng ES. Oh. Boom! Kita ninyo? Executive Secretary sila mamimili. Hindi ba dapat presidente? Oh. Tuloy natin. May mamimili ng speaker. Oh. Speaker sila din. Kami mamimili ng Senate President. Pati Senate President. Lahat ng mabibigat na posisyon sa kanila. Kumbaga, itong administrasyon ni Digong that time, paalis na eh. 'Di ba? Pasibat na kayo. Puta, kukuha pa kayo ng ganong kapangyarihan na papabor sa inyo. Isipin nyo na lang, kung matuloy yung ganong deal, sila mamimili. Siyempre, ang pipiliin nila, super dikit nila at close. So, paano pa magiging productive si Pangulong Bongbong Marcos kung ang ES, Speaker, Senate President,
hindi niya kaalyado. Ano mangyayari doon? Kaya doon nabubuo mga kaiksena lahat ng mga kuro-kuro, lahat ng mga tanong, nasagot, basta lahat na umano sa isip ko eh. Paano direct? Tatlong 'yon, 'di ba? ES, SP, tsaka speaker. No. So malamang sa malamang, yung plano talaga nila na pabagsakin at paalisin si Pangulong Bongbong Marcos ng mabilis sa pagkapangulo. Kasi syempre hindi niya magiging hawak tong tatlo eh. 'Di ba? Hindi siya makakapag-perform bilang pangulo na halimbawa mga gusto niyang bills na mapasa agad para sa mga Pilipino. Yung batas na gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na magawa na, kung ayaw nung nag-appoint sa kanila, hindi pumapabor sa kanila. So na magkakanda bitin-bitin, magkakanda leche-leche. So mapapahamak ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. At may papalit ngayon nila si Sara. Nakukuha nyo? Yun ang isa. Pangalawa, dahil sa ginawa nila na pagbibigay ng kondisyon, mga kababayan ko, ito ang nagpapatunay sa ginawa ni Digong na pumuposisyon sa lahat ng ahensya. 'Di ba? Bago bumaba si Digong, dahil sa dami na katarantaduhan yung putang inang matandang karton na yan, yung mga ahensya na dapat na magiging neutral, patas para sa lahat, lalo na pagdating sa kasuhan ng mga opisyal na mga magnanakaw, sino mga nilagay ni Digong? 'Di ba? Puro dikit niya lahat. Kung natuloy yun, ES, SP, at Speaker ng Congress. Di untouchable si Digong. 'Di ba? At hindi nadala ng dahig yan. Walang hustisyang makakamit at makakamtan pagdating sa mga involved na mga politikong kaalyado ni Digong. Nakukuha nyo? 'Di ba? Yung pinagkakalat nila na kesyo, binayaran daw ang pesto nang nilagay ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Kasi hindi natuloy ang gusto ni Digong na makuha ang posisyon na yon. Kapalit, suporta. Hindi naman talaga sinuporta ni Digong si Pangulong Bongbong Marcos eh. At hindi na kailangan. Kahit yung mga DDS, hindi naman sila sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Pero nanalo. 'Di ba? Oh. Nakuha niyo mga kaiksena yung parang matrix na iniwan ni Digong para maging safe siya. Para maging safe yung mga dating mga opisyalis niya, mga dating kaalyado niya. 'Di ba? Kaya nahirapan nga tayo dati sa ombudsman, nahirapan tayo dati sa DOJ, nahirapan tayo sa Supreme Court. Kahit ngayon may mga nasa Supreme Court, sino nag-appoint doon? 'Di ba si Digong? Kung nakuha niya yung hinihingi niyang speaker, Senate President at Executive Secretary, di nawala ng saysay ang pagiging Pangulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganon kadumi. Ganon kadumi ang galawan ng mga putang ina mga Duterte. Kaya, yan, nabanggit nyo, may nabasa akong puting ahas dyan. So doon ngayon mga kaiksena rin, bumabalik sa akin na yung binabato nila na puting ahas, ganyan, sa kanila yun. At yung sinasabi pa ng ibang vloggers na kesyo marami daw nakapaligid na mga ahas, totoo nga, totoong maraming nakapaligid na mga ahas kay Pangulong Bongbong Marcos na mga kaalyado ni Digong. Hindi para pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos ng ganun-ganun na lang. Talagang may mabigat na dahilan. Kaya yung sinasabi ng mga vloggers kagaya nitong putang ina si Maharlika na puting ahas, maraming ahas, napapaligiran ng mga ahas, demonyo, walang iba kung hindi yung mga tropa kaalyado ni Digong na gustong pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Yun. At hindi dahil sa sinasabi nilang
napapaligiran na daw, puro daw mga kakampi ni Pangulong Bongbong Marcos daw mga demonyo, mga ganyan. Ang daming issue nila, pero sa sinabi ni Sandro Marcos dito, lumalabas, sila yun, bumabalik sa kanila. Kaya napakalaking nitong sinabi ni Sandro Marcos talaga. 'Di ba? Kinikilabutan ako eh. Sa totoo lang. Alam kasi nila na na talagang malalaglag si Digong, malalaglag yung kanyang administrasyon pagka umalis na siya. Kaya nagse-safety first, 'di ba? Sipin niyo yung mga kaiksena. Kasi nga direct yung plan after 2 years, papalitan na siya. Exactly nga. Kaya lalo lahat tumutugma yung mga plano na sinabi ni Ramil Madriaga at ng iba pang mga witnesses o issue na lumabas sa bansa, connected talaga. Boom! 'Di ba? Yan nga, kaya nga totoo talaga yung sinasabi ni Ramil Madriaga dito. Oh. Sipin nyo, walang nagtatapik pa niyan na mga DDS tungkol sa sinabi ni Sandro Marcos. 'Di ba? Hindi na madidebunk 'yan. Kasi kung magpe-fake news si Kong Sandro Marcos, social media 'yan, 'di ba? Nationwide at napapanood 'yan sa radyo at sa television, yung programa ng Prime Media. 'Di ba? Madami kasi may sabit, puro kalokohan kasi pinagagawa, 'di ba? Oh. Si Las Cañas, si Matobato, Ramil, iisa sinasabi. Totoo 'yan. Kaya walang kang bibig ang mga Duterte kung di patawan, kaya matatakot maging pangulo mga Duterte, gagawin nilang North Korea ang Pilipinas. Mas masahol pa ho. 'Yun na nakikita ko. Kaya nakakatakot yung mga tangina mga Duterte na 'yan. Boom. Grabe, no? Kami mamimili ng secretary, basta marami silang hiningi po. Marami silang hiningi. Biruin mo, no? Napakarami nang hihingi nung paalis ng administrasyon. Ngayon lang ako nakakita nun Walang Jew, walang hair na yan. Yun talaga, makakagigil, ang problema, mga kaiksena, hindi nagtagumpay si Digong. Hindi pumayag si Pangulong Bongbong Marcos or BBM that time. Buti na lang talaga matalino si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? At least hindi nangyari yung masamang balak ni Digong. Ayun, bumalik sa kanya, nandun sa dahig. 'Di ba? Oh. Can you imagine saying And then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang papatayin na nila ako. Grabe, no? Naiisip ko tuloy, mga kababayan, kung gaano nila pinressure that time si Pangulong Bongbong Marcos. Naiisip ko. Oh. Sa tingin nyo, tatlong impacto yung humarap sa kanila. Kaya halimbawa, sa sinasabi at kino-comment nyo dyan, yung nagtanong o yung nagsalita kay Pangulong Bongbong Marcos na humihiling ng kondisyon, kung si Bongo talaga yon. Kaya hindi malayo, nadawit talaga yan si Bongo, yung putang ina si Bongo na yan, sa mga katarantaduhan ni Digong, pati dyan sa ICC. Walang lusot ka, Bongo. Kanang tae kay ni Digong. 'Di ba? Kaya ang pagbibida-bida ni Bongo ng mga ayu-ayuda galing Pure Gold, pag may nasunugan, tuwan-tuwa, takbo dito, 'di ba? Oh, video rito na scripted. Inang yan. Kaya si Bongo nang bubudol ng mga mahihirap
Kasi gusto niyang kunin yung loob para pag pumutok yung kanyang iskandalo, pag pumutok yung pag-aresto sa kanya, kukunin niyang panangga yung mga taong nauto niya. Diyos ko, kayo mga kababayan, kung mga nabibigyan ni Bongo ng mga kesyo, may nagbibigay pa ng relo, sapatos na may bongo, bola na may bongo, sombrero, bag, may bongo, yung ina nyo. Hampas ko pa kay Bongo yan eh. Subscribe na agad. 'Di ba? Grabe. Salamat Mr. President at hindi kayo pumayag at hindi nangyari yan. Kasi kung nagkataon, baka napariwara na ng husto tong bayan natin. Diyos ko. Kakatakot ano? Oh. And then so that's it's there was Kaya you were there was a expecting- lot at play. There was a lot at play, and there were many people who I guess were vying to take power away, I suppose. Yes. So PRTV at DZMM, you just got your new supercut of the day. That 1,000 new supercuts That is come out of exclusive. that. I'm sorry, Mr. President. Very existential. 'Di ba? Oh. Kung paano sinabi ganun magsalita si Kawatano. Direk kalma. Kalma lang ako. Hopefully malinis ni PBBM yan bago matapos term niya. Pagdasal natin. Kaya mas lalo kong kinabibiliban si Pangulong Bongbong Marcos eh. Biruin nyo. Nai-imagine ko talaga yung pressure that time eh. Kasi yung suporta sa kanya nung panahon na yun, talagang nag-uumapaw, talagang yung mga tao, di ba? Pagka nagkakaroon ng rally, talagang dumog eh. Talagang makikita mo yung suporta, yung sigawan, yung paglabas ng tao eh, no? Kung ako si Pangulong Bongbong Marcos, lalagay ko lang yung sarili ko sa sitwasyon. Ang nasa isip ko, ano? Kumbaga, ako, formal lang akong lumalapit o ilalapit para sa inyong suporta. Kung ayaw nyo, di wag, di ba? Ganoon lang naman yun eh. Pero kung kapalit ng suporta, ito, halos, kayo na lang magpresidente kaya, putang ina nyo. Di ba? Parang ganoon ang dating eh. Parang gusto ipamukha nila na kami pa rin ang presidente, diyan ka lang. Di ba? Di ba? Oh. Pero kulang na lang talaga sabihin eh. Oh. Basta maupo ka lang doon pero kami magpapatakbo ng bansa. Okay? Naku pa, salamat kayo. Hindi ako si PBBM. Kung ako yun, talagang tatayuan ko talaga kayo doon. Di ba? Oh. Ano daw? Tama ka dyan. Laging bagsok dyan ang simula. Magalit si... Ano daw? Isin mo nga. Sinundan kay Solaika, bigyan ng Defense Secretary, hawak sa military. Ayusin mo nga, nalilito ako sa comment mo, lepeste, parang napeste yung comment mo eh. Hindi kaya ni Bongo magsalita ng ganun, si Kawatano yan. Sabi ni Sheila Alegre. Ewan lang Malay mo naman, kasi hindi pa naman, tawag dito, si Bongo nun eh. Utusan pa lang si Bongo eh. Gusto nila, direct sila pa rin magpatakbo. Yun na nga, di ba? Kasi sabi ko nga lang, JND. Yun ang lumalabas dito eh. Budol talaga mga Duterte. Sana ang nanalo na Vice President direct si Tito Sen. Kaya nga, direct kilala... Saka na natin pag-usapan yan, Berhel. Dito muna tayo. Direk yung mga humihiling sa Pangulong Bongbong Marcos, sobrang nalulungkot ako para sa inyo. Mabuti lang talaga, hindi katulad ng BP ninyong lutang ang president namin. Hindi kayo magwawagi. Ayan. Ang gusto ni Digong siya pa rin. O, ganun nga. 'Di ba? Ang grupo ng Duterte ang pinakamalaking sindikato ng bansa. I agree on that. So, ang dami ko pang gusto talagang sabihin kaya lang sa sobrang dami nagkakarambol-rambol eh. Kagaya ng mga naging mga mabibigat na issue that time. 'Di ba? Isipin nyo, nagpalabas si Digong ng bagahe, ng
Coca-Cola, 'di ba? Pero ang ending lumalabas ang mga gumagamit at naggumagamit o addictus benedictus, mga anak ni Digong. 'Di ba? Nagbigay naman at nagpakita ng kanyang record ng tawag dito, drug kineme-eme. 'Di ba? Wala silang napatunayan. Pero pagdating sa usapin nung panahon na binabanatan niya na may bagahe, ano pa daw 'yon? Nag-Coca-Cola, tapos may isa pang sinasabi, spoiled, 'di ba? Eh sino ba ang spoiled, gumagamit at masasabing literal na bangag? Eh di ba mga anak ni Digong? Oh, tingnan mo si Kitty, laging sabog. Tingnan mo si Baste, laging alin? Oh, kargado. Pati si Pulong. Oh, si Sara din. 'Di ba? Hindi makikipag-usap ng ganyan si Petra kay BBM. Sobrang galit ng baklang yan kay BBM dun sa debate nila noon sa Vice Presidential. Kaya pala dinilaan ni First Lady ang mga DDS nung nanalo na. 'Di ba? Oh, sigurado kung alam ni First Lady ang ganyan nangyari, 'di ba? Inabuso ng mga DDS ang kanilang mga posisyon kaya ayaw nila ngayon kay PBBM. Yun nga, yun eh. Kaya nga pansinin nyo mga kaiksena, eto pa, na iduduktong ko lang. Naaalala nyo, pagputok ng iskandalo ni Sara sa confidential funds, hindi naman si PBBM ang nagsiwalat o ang nagpalabas ng issue na yon. Di ba, Congress? Anak bayan? O kabataan party list? Something like that. Pumutok kagad si Digong, di ba? Bakit? Wala kasing ang magtatanggol, wala kasing haharang bablak dun sa ginawa ng anak niya. Anong ginawa kagad ni Digong? Nagpunta o ni Digong dun sa Davao. Agad-agad, di ba? Nagpakawala ng parang meeting de avance at binanatan agad si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? May adik tayo na presidente. Putang. Biglang, ma'am, wala akong sinabing ganyan, ma'am. Papatayin ako ni Marcos niyan, ma'am. Maniwala ka sa akin, ma'am. Matanda na ako, ma'am. Subscribe na agad. Di ba, i-connect mo lang eh. Lahat sila, tatay niya, mga anak niya, di ba? Oh. Ano sabi? Ang gusto pa nga, di ba nga, ang naging issue that time, bakit hindi daw pinagtatanggol ni Pangulong Bongbong Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos daw, di ba? Ang may pakana niyan kay Sara, di ba? Oh. Tapos anong sumunod pa nila? Nag-rally ulit. O nag-ano ulit sa Davao na. Kasi na na si Sara sa confidential funds. Oh, nagpakawala ng mga peking intriga at senaryo. Lumabas sino? Yung peking NBI agent o PIDEA agent na sino? Yung kalbong negro? Si Morales? Oh. Your Honor! ano nga yung linya ni Your Honor, ni Morales noon. 'Di ba? You're lying, sabi ni Bato, 'di ba? Anong sumunod pa doon? Sabi ni Digong, nung mayor ako, pinakitaan ako ng PIDEA. Teka, lagyan natin ng echo para kaboses ko si Digong. Yan. Wait lang ah. Lalagyan ko ng echo. Hello. Yan. Hello. Nung mayor ako, pinakitaan ako ng PIDEA
nandun ang pangalan mo. Sigawan yung mga tao. Di ba? Naalala nyo? Pakulo ni Digong. Pagkatapos ano nangyari? Noong nagkaroon ng pagdinig, kay Bato pa, si Bato pa ang namuno. Nandun niya na lumabas yung issue ng ng kailangan yung ebidensya may butas daw. Ano nga, nakalimutan ko yun. Ano ba yun? Kailangan yung ebidensyang papel dapat may butas ng puncher. Ayun, puncher. Ngayon, nung napatunayan at nasoplak si Morales sa kanyang ka-fake newsan at sa imbento nilang pautot na nasa listahan si Pangulong Bongbong Marcos, anong sabi naman ni Digong sa isang press conference? Ma'am, wala man talaga si Bongbong sa listahan kasi kung andyan man talaga si Bongbong, I would not force a lie. Subscribe na agad sa channel na Nakita nyo mga kaiksena yung mga laban bawi ni Digong? Di ba? Di ba naalala niya? Kaya lahat ng naging drama nila, akusasyon patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi umubra. Kahit yung alin, yung Coca-Cola na video, di ba? Hindi sila nagtagumpay at hindi pa rin sila magtatagumpay dahil sila ang nasa kasamaan at sila ang mga demonyo. Di ba? Kaya grabe. Huwag tayong papayag talaga na makabalik sa posisyon o mas mataas na posisyon yung putang ina mga Duterte na yan, especially si Sarang Mandirigma. Di ba? Antayin natin kung sino mag-react na sitting official dyan sa pasabog ni Kong Sandro. For sure, siya yung tinukoy nun. We'll see. Di ba? So, ganun na lang ang ating dapat gawin sa mga panahon na to. Magtulungan tayo na may paintindi sa mga mahal natin sa buhay na hindi talaga pwedeng makabalik ang mga Duterte dahil mapapahamak hindi lang tayong mga Pilipino kung hindi yung buong Pilipinas. Okay? Maliwanag tayo dyan. Kung ready na kayo para sa isa pang kabubuhan ni Robin Padilla, sa isa pang napakagandang pagtatanggol ng asawa ni Robin Padilla na si Mariel. Okay? Halika na, type action tayo. Next topic. Let's go sa go.